na akong patay, hindi na ako umabot ng ganito, na gantong edad. Nasasaktan mo ba si Jan? Kamusta, Nay? Ito. Ilang araw na kayong di punta rito, At kung saan kayo nagpupunta para manghiram, Alam naman namin. dumiskarte. Alam naman namin kasi may iba rin kayong tinutulungan. Hindi lang kami. Opo. O, ba't di po nga kayo nagpunta rito? Kasi, Ano na namin yan, namamasyal kami kahit noon pa. Kahit nandun pa kami sa kapatid ko. Yan kasi kami ang nakasanayan namin, namamasyal-masyal kami. Gawa ng, alam mo na yung kumakasama namin doon. Di ba nakikitira kami, may pressure kasi sa kanila eh. Kaya nga kinausap ko rin sila. ano na pong latest na balita sa inyo doon? Kaya kausap ko sila kasi mamaya biglang dumating yung nanay tsaka tatay nila, masisi kami. Ba't nag-away sila doon. Pero ako, sa totoo lang, naano ko kasi naririnig ko lang. Pero sa totoo, hindi ko talaga alam. Anong balita dun sa bahay, Nay? So far, hindi naman na kayo pinapaalis dyan. Kasi nakita ko nung isang araw na pagpunta namin, may mga deliver na kahoy na. Ayun. Madami. So, hindi naman nila ipinasok sa kwarto. So, ibig ba sabihin niya na okay kayong magstay pa rin sa bahay? Hindi nila pinasok sa kwarto nyo doon lang sa labas. Baka ano yun, baka nagpapaalis na lang din yun. Hindi ko naman alam eh. Ngayon ko lang nalaman. Pero nagpaparinig sila. Sabi nila, yung isang kapatid daw nila doon, nandoon daw, yung may mga bote. Kaya nga sabi, dito si mama, yung anak ko nagsabi dito. Kaya nga pala, minsan, papunta-punta doon. Kasi siguro nahiya kasi sila sa akin. Kumbaga pa, di ba sabi ni Ate Emily, parang kapatid na matulog sa akin. Kaya hindi ako rin mapaalis agad. Hindi ko nga sila maano ng heart to heart to eh. Gusto ko sila sila heart to heart to kasi kaso marami sila. Marami sila, ilang pamilya sila din. Kung sakali pong maka heart to heart talk nyo sila, ano po ba ang mensahe nyo? Malay nyo, napapanood nila tayo. Pwede nyo pong iwanan ng mensahe dito. Kung wala kayong pagkakataon na mag-usap ng face to face, heart to heart. Gusto nyo po bang iwanan sila ng mensahe dito ngayon? Hindi naman kasi akong dapat makapag-usap eh. Na parang gusto mo sila maka-heart to heart talk. Na, tama? Opo. Pero kung halimbawa magkaroon kayo ng pagkakataon, ano po kaya ang mensahe niyo sa kanila? Malay mo, hindi kasi dumating yung pagkakataon ngayon, pero yung mensahe mo mahalaga kasi yun na malaman din nila. Sige po. Sana maintindihan niyo ko yung problema ng anak ko. Yung anak ko kasi ito nga, na ano niyang mag-aral. Ako naman, alam niyo, nag-aral din ako. Kaya, ayan, pinagbigyan ko ang anak ko. Para naman maranasan niya kung paano mag-aral. Sana maintindihan niyo. Makaintindi kayo. Kung ano naman ang gusto niyo sabihin sa akin, parinig kayo. Huwag kayong magparinig. Ano niyo talaga ang gusto niyo sabihin. Para talaga magkaintindihan. Kaya magkahiwa-hiwalay tayo, maliwanag. Diba? Hindi yung sa parinig-parinig. Ano nangyayari sa parinigan, di ba? Umaya kung saan pa mapunta yung parinigan. Pansin ko pala na nakamask kayo, no? Pwede ko bang patanggal? Katulad dati, ako nga, umaawat ako eh. Sabi ko, tumigil na kayo. Mano kayo? Hindi ako talagang dumidirekta mag-awat. Mamaya nga madamay ako. Di ba? Nakakaano na ako na may nadamay mag-awat. Ang ano ko lang sa inyo, na inano ko nga sila eh. Para akong nagpaano sa kanila. Sabi ko, ako mabuti kong anak. Sumunod ako sa mga magulang ko. Yan, pinag-aral nila ako ng matagal. Merong positive tsaka negative ang naging epekto sa akin yun. Positive, nakaintindi ko. Nagagamit ko yan, makaintindi ako agad. Ang negative naman, naano ko sa pagod. May pagod na kasama sa tagal. O kaya mag-aral, 15 years kang mag-aral mahigit. Hindi ka kaya mapagod, paglakad, pagbasa, pag-ano. Diba nakakapagod din, umaakit pa ako sa building. Ilang taon ako umakit sa building ng eskwela namin. 5 years mahigit, mga 8 taon din. Naranasan ko talaga physical na pagod. Sa isip din. Memorya ka. Physical, sulat-sulat ka. Diba?
Kaya nga ako, inaan ko sila. Hindi ko naman hawak ang mga isip nila eh. Ang anaano ko lang sa kanila, may unawa rin sila. Nagasisimba rin yan eh, may mga unawa rin sila. Kaya nga pinapagdasal ko rin ang pinapaabot ko rin sa kanila, nagpasalamat ako sa kanila. Sana lang maintindihan nila na tsaka maunawaan nila na ito, gusto ko nga pa makaano ito, matapos niya ito eh, yung pag-ads niya eh. Diba? Para at least pag ano niya, anong nagawa niya, nakaranas din siya mag-aral at tuwa ko makaano niya ito, itong taon na ito. Sana doon na Diyos, matupad niya. Maraming salamat po sa mga tumulong sa amin, mga dito. Ako, inuunawa ko yung anak ko hanggang maunawa ko. Maano siya. Parang magkaano ang ugali na lalaki. Puro, ano siya. Mahanga ako sa anak ko eh, sa lakas ng loob. Malakas pa ang loob niya sa akin. Sa tingin ko. Kaya ako, talagang kasalamat ako sa Diyos. Nagganyan ang mga ano niya, kapatid niya. Naging ano siya, positive siya eh. Pasalamat din ako ng malaki sa anak ko na ito eh. Kasi malakas pa rin, mas malakas din mana sa nanay ko. Malakas loob ng nanay ko. Kesa sa akin. Siya ang tumulong sa akin. Kaya ako, naiyak din ako. Hindi dahil sa anak kong ito, para siguro patay na rin ako. Matagal na akong patay, hindi na ako umabot ng ganito, na gantong edad. At salamat ko sa anak ko. Malaki yung ano niya, sa akin. Alam mo naman ang ano rito sa bansang to na ganyan. Hindi ko malaman, bully system o kalakasan system. Ganyan ang nangyayari na. Hindi ko naman sinasabi na ano, hindi ako nag-aano yung mabagal eh. May ano kasi, may negative epekto sa akin eh. Yung sistema na sinasabi ko. Ang unang-una kong pasalamatan ang Diyos kasi ano ko, yun to, pinaano niya pang buhay ko sa tulong ng anak ko. Nahabol talaga ako ng kamalasan. Kaya nga gusto ko na umalis dito. O si Ate LB siguro nararamdaman ng ano ko. Nahirapan talaga ako kumilos dito, pero ako, may alam ako sa nangyari. Ang tatay ko, hindi niya alam. Pero may alam siya nung, ano na siya, may edad na siya. 70 years old na siya pataas. Sabi niya na may nakikialam daw sa buhay niya. Ngayon naman ako, bilang anak, nag-iisip din ako. Kasi ako, malas talaga ako eh. Kahit sa mga trabaho, malas ako eh. Biro mo, nag-college ka, tapos ang trabaho mo, ganito, mabibigat, factory, kay tindera, pinasukan mo. Pero anong-ano mo, maliit ang sweldo. Kumbaga, naiisip ko kasi, yung hirap ko sa pag-aaral ko ay hindi sulit, nalugi ako. Na kaya naisip ko hanggang ngayon talaga may naloko talaga sa amin, kahit sa pamilya namin. Eh kung sa tingin niyo po hinahabol kayo ng kamalasan, paano niyo po maililigtas kaya ang anak niyo sa kamalasan? Ang anak ko? Opo, kaya kasi nga, magkasama kayo eh. hihingi ako ng tulong nga na makaalis na ako rito para matigil na yung kamalasan na sa pamilya Galvez. Hindi lang naman ako eh, pamilya Galvez talaga namin. Totoong sinasabi ko kay Ate LB, mauubos na talaga ang lahi namin. Sa katunayan, hindi ko nga makita. Nahirapan ako makita yung mga kamag-anak ko ngayon. Hinahanap pa namin, lumipat ng mga bahay. Kasi nga bilang isang sila. ina, nanay, paano mo matutulungan si Jan at mawala sa kanyang kamalasang iniisip mo? Bilang isang ina, ano pong magagawa mo Ako para... naman, nag-aaral ako eh, nakakaintindi ko eh. Hindi ko na lang sasabihin, mamaya habulin din kita. Hindi, nanay, ang tanong ko po ay, paano nyo po matutulungan si Jan na maalis sa kanya yung kamalasang sinasabi nyo na kung sinusundan kayo, eh, lagi nyo naman kasama si Jan. Ako, Baka... si Jan, ano ko lagi yan, magdadasal ka dyan para ano ka, maligtas ka sa mga kapahamakan. Hindi ko pa naman maano rito eh. Hindi pa naman yan, parang isip bata pa yan si Jan eh. Basta inaano ko lang mag-ingat siya, para hindi siya matulog sa akin. Ano ko. Ayan, pinsan yan. Kawawa ang pinsan yan. Sa kapatid ko. Para na siyang ano siya. Sa kalsada siya. Gala-gala siya. Kasi ang kapatid kong yun, hindi nag-aral yun.
Eh ngayon, may mga anak siyang babae. Ang ginawa niya, inuna niya yung mga anak niyang babae. Eh may isang anak siyang lalaki. Kaya yun ang naging kawawa. Kaya nga kami nadama yung mga anak ko pa naman. So, lumalabas nanay na maganda rin ang may pinag-aralan talaga. Ano? Magandang may pinag-aralan. Tinan mo, lumalapit si Idel sa akin. Idel, yung pamangking ko. Alam mo yung pamangking ko, mahal na mahal ko rin yun eh. Parang anak ko rin siya. Kaya ako, So, nanay, awa ako sa kanya. ang tanong ko nanay, may nakikita kang future kay John? Kung Oo ipagpapatuloy niya yung pag-aaral niya? Hindi ko lang tingin ko naman siya, sa kanya, may siya eh, porsigido siya. Kaya lang, ang inaano ko sa kanya, na huwag siyang umasa sa iba. Kasi mamaya, di ba? Mamaya, hindi, ang inaasahan niya, hindi naman siya kayang tulungan. Talaga makakatulong talaga sa kanya ako. Kaya ang gusto ko, umano siya sa akin, huwag siya umano sa iba. Mamaya, katulad niyo, ang tingin ko naman sa inyo, mabait. Eh kung malapitan niya, hindi mabait. Di ba? Yan ang sinasabi ko, ingat. Kami, mapalad kami nakilala namin kayo dahil nagiging daan tayo para makatulong kay John sa kanyang pag-aaral. No po? Kampante kayo Oo naman. na mag-guide siya sa pag-aaral niya. Kampante ako, kaso ayoko nung asahan niyo siya. Kasi ako hindi ko rin alam ang niya eh. Ngayon pa nga lang nag-aaral yan. Kung doon sa nabanggit mo na inaasahan namin si John, hindi po totoo yun. Maling pag-iisip yun ay. Hindi namin naasahan si John, wala kaming ine-expect na kahit na ano. Kundi, siya yung ginaguide namin, siya yung mag-expect ng guidance mula sa amin, mula sa magiging teacher niya. Itindahan namin na zero knowledge pa si Kuya John. Kaya kung ano man ang hindi niya pa alam, naiintindihan namin yon. At andito tayo para gumabay, turuan siya. Kaya ako, porsigido talaga akong turuan siya hanggat maaari, Lunes, Martes. Ang sa atin lang naman yung present at saka future na tayo ay may layunin na maging maganda ang buhay ni John. Ayan. Pare-pareho naman tayo na sa anak eh. Tama Ano po. bang inaano natin sa anak, di ba? Pinakamabuti para sa anak ang mangyari. Opo. Ngayon, sana, tulad ng una natin pinag-usapan, nung una tayo nagkita nung araw na yon, kami po ay handang tumulong, pero walang pangangako sa abot ng makakaya. At ang hinihiling namin sa inyo ay makipag-cooperate kayo. Kasi sa pakikipag-cooperate ninyo, doon magiging maganda ang relationship natin. Hindi tayo magkakaroon ng conflict tulad ng nangyayari sa inyo ng ibang tao. Nagkakaroon kayo ng conflict kasi hindi kayo lagi nag-uusap. Ito yung kagandahan sa atin, nanay, na open yung communication natin. Kapag may gusto ka, gagawa natin ang paraan kung kaya. Kung ano yung gusto namin, sasabihin din po namin sa inyo na ano bang mga gusto namin. Sana tutupad tayo sa usapan. Pag may tutorial, pupunta ng bahay. Sa ganitong oras, magkikita tayo. Kasi lahat naman ng tao may mga ginagawa rin. Naglalaba, nagluluto, nagtatrabaho. So, it's a matter of management lang, nanay, na time management din po. Naintindihan namin na may kakulangan tayo sa panggastos, pagkilos. Kaya nga, sabi namin, ano nangyari sa inyo sa 2 araw? Kami ang nag-aalala. Pero walang nagpupunta rito. Wag yun na kaming Diba? kasi may ginawa rin kami. Opo. Yun nga po. Kaya Hindi nga namin inasahang mawawala ng tubig. Opo. So, nag-alala din po kami. Nag-alala kami na parang unang-una yung tutorial. Pangalawa, anong nangyari sa inyo sa buong maghapon? Kasi nga po, syempre, nandun yung pag-aalala po. Yun ang katotohanan Hindi doon. naman nagbubusudan. Alam mo kasi siya, Kuya Renji nga alam din eh, dahil hindi makapag-concentrate dun eh. Kasi Una pa lang, sabi ni Kuya Jan, hindi siya makapag-aral doon. Gusto niya dito mag-aral. Okay, open ang bahay, welcome. Kaya nung sabi natin, nag-schedule tayo na alas 4, nasaan si Kuya Jan? Kinausap namin si Kuya Jan eh. Sabi ko, pag may usapan tayo, ito pa rin. sabihin mo dun dyan, pag pinupuntang ka, mag-aaral ka. Ganoon na lang, Nay, na isa sa mga magagawa natin bilang magulang yung i-guide sila, na gabayan sila, na maturuan sila paano magkaroon ng time management. Na anak, sa umaga, linis sa yung bahay, kain tayo, pagkahapon, aral ka. Yan, punta tayo ka na Ate LB, paturo ka ng konti. Sinabihan naman namin si Janay na pag may kailangan o importanteng gawin, magsabi lang siya na may gagawin ako. Maintindihan na siya ng mga bata. Yan, Nasa pag-uusap lang naman. Ano ba nakain na dyan? Ba't sumakit ngipin? Kaya na mag-aano rin kami ng yung kaibigan ko naman. Pinapatira kami medyo madumi. Dito nakaparang nasa mga bangketa na eh. Pinapaano kami, saka dumadaan yung tatay dito. Wala nga kami panahon. Lalo kami nawala ng panahon paghanap ng bahay. Gawa nga nung
nag-aano pa kami sa tubig. Layo-layo pa lang naano sa amin. Nagbigay ng tubig, ng tubig doon. Hindi nakuhaan namin. Binabayaran din sa balde. Pero na ngayon, may dala kayong tubig. Nakakuha na rito ng tubig, Tapos no? pag naglalaba, doon na. Sa kaibigan niyo po? Oo, malaki. Oh, shoutout sa kaibigan ni Nanay Jean. Ano pong pangalan ng kaibigan niyo? Ansing Tarayo. Akala ko Marami tintarat siya rin siyang anak pito. Oh, yun. May sakit nga rin siya inaano ko Pero inoferan kayo ng space doon? Oo. Pinababayaran sa inyo? Pinababayaran? Hindi naman. Hindi, kailangan nila maano sila. Ano yung kwartong maliit May po? edad na sila. Kwartong maliit po? Oo, magawan nila. Gagawan Parang pa. kwarto ng tulugan. Tama-tama. Tindahan. Saan banda po yan? Tindahan niya nga yun dati. Kaso mo, bibigay daw sa amin. Tapos dito daw sa tabi, magtitinda daw siya ng malalaki yung ganyan. Gano'n kung makatagal doon. Bakit po? Dahil Magulo? makatagal ka ba doon? Maingay ba doon? Oo. Maingay din. Minsan maingay, may nagpatugtog din. Oo. Kamag-anak nila. Ay, baka magreklamo na naman kayo sa sunod pag nandun na kayo. Pero may CR kayo doon, may labahan kayo doon. May giri-giri-po. Saka ano namin yun? Ano, close deal na ba na doon kayo? Di pa nga maghahanap pa nga rin kami. Ewan kay Dar, ano yung kaibigan kong yun? Kayo naman kasi ang titira nanay, hindi kami, no? Kaya Ano kung, anong ginagawaan? kaya kung komportable kayo, tingnan natin. Pag hindi kayo komportable, huwag na natin tingnan, sayang oras. Tama? Okay. So, Nahanap pa lang kami ng mas mainit. kayong pong bahala ko sa'yo kung komportable. Hinihingi ko po ang kooperasyon nyo, nanay. Ikaw nang kakausapin ko, mas matanda ka dyan. Makipag-cooperate lang po kayo kung ano. At wala naman kami masamang layunin o gustong mangyari sa inyo na po. Kung saan kayo magiging maayos, dun po tayo, nanay. Okay po? May awa ng Diyos, maging maayos din kayo mag-ina. Basta makipag-cooperate po kayo. Kasi kung aayaw kayo, para saan pa yung ina-effort natin? Para magsasayang lang din kami ng oras. Tama po? Opo. Makipag-cooperate po kayo para maging maganda rin po ang buhay nyo. Yun din po yung objective namin. Maging maayos po yung mga tinutulungan namin. Na po, hindi naman mapasama. At hindi rin kami maabuso dahil kami ay mahirap lang din naman. At may mga bata rin kaming pinag-aaral na po. Tulungan lang na po. Magpakabait kayo. Yun nga, una namin sinasabi, pag marami ng blessing, huwag lalaki ulo. At ayaw namin nagsisinungaling. Magsabi lang ng totoo. Kung kaya namin, hindi. Kung hindi kaya, sasabihin din namin hindi kaya. Magsabi lang ng totoo. Di ba, nanay? Kasi, opo. Sa lahat ng mga tinutulungan namin, sinasabi namin yan, huwag magsisinungaling. Magsisinungaling, tapos, huwag ibibenta kapag nakatanggap ng blessing. Mukhang nakapaglabas ka na ng iyong saloobin, ano? Nakapaglabas ka na, medyo gumaan na ang pakiramdam mo, no? Kasi alam ko wala kang makausap sa ganong bagay. Kasi dyan parang isip bata pa. Na, kahit mahalaga rin sa isang nanay na may nakakausap siya. Kung ano yung nararamdaman. Na po, yan. Ngayon, sa ganong bagay, hindi man sa financial, makatulong tayo. Yan yung kailangan niya sa akin. Lagi ko siyang nawain. Huwag ako mag-ano. Nasasaktan mo ba si Jan? Sinasaktan mo siya minsan? Hindi ko sinasaktan niya kasi ako hindi naman ako pinapalo. Ang pumapalo lang sa akin, nanay ko. Hindi mo siya nasusuntok? Isang palo lang sa akin, dalawang palo lang dito. Hindi mo siya nasusuntok? Hindi naman. Pag maano lang siya, kahit hindi suntokin ko ng malakas, hindi ko sinusuntok yan. Ganyan lang. Kaya parang nilampas ko lang. Hindi ko, ikaw, ba't ganyan ka? Kahit naman sino, no? Pero iwasan na lang natin mapanakit. Pinalaki ng gano'n. Opo. Kaya ako nga, sensitive tuloy. Talagang ugali ko, sensitive. Kahit di ako ganyan talaga. Dali akong magtampo. Ugali ko ngayon, naligaw kong anak ako. Ugali ko. Sabi mo kayo ni Jan, magkaiba kayo ng ugali. Bakit ho? Hindi, pareho lang din. Pareho kayo. Kasi iyan kasi, naiintindihan ko na, alam mo naman yung panahon niya yun. Iba na ang panahon niya, mas maano mga bata ngayon. Opo. Naintindihan ko naman yun. Hindi lang naman siya ganyan. Yun, Nay. Maraming salamat sa oras mo, ha. Magkikita tayo muli. Tuloy natin tutorial ni Kuya Jan. Tapos, nga pala, Nay, meron tayong nakaschedule na medical mo, pa-check up mo. Kasi kailangan mabunot yung ngipin mo, di ba, sa baba. Kailangan mapa-check up na natin kung karapat-dapat ka mabunutan kasi medyo may edad na rin po kayo. At maraming ngipin nyo, kailangan makuha. Kung kaya pa ng katawan, parang ganun po. Or, ako rin may papacheck up na ng mati. Ito ba ano kayo po yan? wala ng kate, hindi natatanda. Ayaw po. Alam mo, Nay, Kasama ko na to. kung saan tayo pupunta sa medical center para hindi tayo masyadong Opo. Saan ba? Yung pinakamalapit po sa inyo. Ay, orange. Opo. Napuntahan nyo na ba yun? Di ba? Kailangan maaga tayo doon.
Napuntang ko na. Pero Opo. yun. Schedule natin yun, Nay, ha? Sige. So, ganun na lang po sa ngayon, no? Alam namin ginagabi na kayo at kailangan nyo na rin po magpahinga. So, yun. May tubig na. Bigyan ko ng gamot si Jan. Tapos, titingin ako rito ng kung anong ano. Ikaw, ano ba kailangan nyo? Bigas na lang, 1 kilo. Tsaka, Yun lang. Para makakain siya buo. Pwede ka ba? Ay, pupunta ba kami dito? ano araw bukas na? Webes? Oo. Huwag na po muna kasi may pagsamba. Opo. Alam po, salamat sa mga support. Para po mga pams,